Meron po kasing tanong, sir, just a reaction from the Filipino people because they released a statement that then Secretary of Justice, Attorney Laila De Lima and Attorney Chel Jokno will be part of the prosecution team. With regards the impeachment complaint na forward na po sa Senado, ano po yung reaction niyo about that, sir? Hindi na ako nagtataka kasi unang-una yung resulta ng eleksyon kung saan ang mga puwerso ng kadiliman ay nanalo bilang senador, number 2 at number 4, ay nagpapatunay na nagsabuatan na ang kadiliman at saka kasamaan. So yung pagiging abogado ng De Lima at ng Chel Jokno, iyan ay further proof na yung kadiliman at kasamaan ay sanipuwersa. Pero nagsanipuwersa pa man din sila, tingin ko pa rin, solid pa rin ang taong bayan sa puwersa ng kabutihan. At mananaig pa rin ang mga 2/3. No? At ang resulta nga ng eleksyon ay malinaw. Binabasura na ang Bangag Jr. So sa akin, kahit anong gawin nilang sabuatan, mananaig pa rin ang kabaitan at kabutihan. So pinapalabas po ni Harry Roque na tayo pong mga kakamping at mga loyalists ay nagsasabuatan daw po, no? So sinabi niya kasi na magiging part ng prosecution panel si Congressman Chel Jokno at si Congressman Laila De Lima. So pinapalabas niya na tayo po yung kasamaan at kadiliman, mga kababayan, at sila po yung kabutihan. Napakahusay, di ba, mga kababayan? Di ba siya yung nagpauso niyan, yung pwersa ng kadiliman at kasamaan, nung nagrarally siyang mag-isa, doon po sa EDSA, if I'm not mistaken. Siya yung nagpauso niyan eh, tapos ngayon tayo po yung ipoproject niya na masama at madilim. Sino po ba yung may campaign ad na itim ang ginamit, no? Nakadiliman, di ba sila din naman? Tapos ngayon tayo yung pagbibintangan, tayo yung ipoproject. Ganyan po ang ugali ng mga yan, no? So, bukod dyan, sabi pa ni Harry Roque dito, sabi niya dito sa kanyang post, no? Simula na ng katapusan ng Marcos Jr. administration, ito ang naging pahayag ni Attorney Harry Roque kaugnay sa pag-angat ng mga PDP laban at mga senatorial ball na suportado ni Duterte. Talaga ba, pag-angat, itatatlo nga lang yung PDP laban na nakapasok sa top 12 eh. Kung hindi nyo pa inadapt or hindi pa naging guest candidate si Villar at si Senator Amy, eh di hindi kayo naging 5. 3 lang kayo. Hindi po ba, mga kababayan? Sinasabi niya, simula na ng pagbagsak, may isa pa akong video na narinig, no? If I'm not mistaken, ang sinabi po nila, pupulutin po sa kangkungan, no? Nasa isang mainstream news provider yon. Napupulutin daw po sa kangkungan ng admin ni PBBM. Ito pa, ang sabi niya, no? Sabi nila dito, yan, sabi niya dito, well, nawala ang pangil ng Marcos Jr. Ayan, sabi, no? Una, sabi nila, weak si PBBM, tapos lame duck, tapos katapusan na raw ng admin ni PBBM, pupulutin sa kangkungan, wala nang pangil. Lahat na lang ng pangungutya at panlalait, no, sinasabi nila. Pero sino po ba yung pinupulot sa kangkungan? Yung totoong natatapos po ang karera, no? Sino po ba yung mga nabibigo at mga minamalas? Di po ba sila? Sila yung nakukulong, sila yung nagtatago sa ibang bansa, sila yung umaalis at nag-a-avoid sa arrest warrant, sila yung nakukulong. Sila yung natatalo, mga kababayan. Talaga naman itong mga to, no? Yung grupo, yung kampo nila Harry Roque, parang malayo sa realidad. Sino po ba talaga yung natatalo dito, mga kababayan? Eh, ito nga, may lumabas na balita na sa pagkakaunawa ko dyan, makikipagtulungan po ang DOJ sa Interpol para sa pagkaka-aresto ni Harry Roque. Ayan, para ihain ang arrest warrant sa kanya, mga kababayan. So mukhang kabaligtaran po ang sinasabi ni Harry Roque, no? Siguro pinapalubag lang niya yung loob niya, pinapasaya niya yung loob niya, pati mga supporters nila. Pero in reality, hindi totoo yung nangyayari. Hindi totoo yung sinasabi niya, hindi nangyayari, no? Kabaligtaran. Sinong nakukulong, sinong hinahabol ng batas, sinong may arrest warrant, sinong nakukonvict, no? Sinong nadedemanda, sinong natalo. Hindi naman tayo eh. Sila eh, no? Ayan, paano ka ngayon? Kasi sabi ko nga po, no, paulit-ulit natin sinasabi, si Senator De Lima, dahil alam niya sa sarili niya na inosente siya, hinarap niya, nagtiis siya, lumaban siya ng halos or mahigit 7 taon para patunayan sa mga korte na siya inosente. Hindi siya tumakas, hindi niya inavoid ang pag-aresto sa kanya, hindi siya nag-seek ng asylum sa ibang bansa, hindi siya pumuga, hindi siya tumakas, hinarap niya. Dahil alam niya sa sarili niya na inosente siya.
On the other hand, eto, yan, si Harry Roque. Ano po bang ginagawa niyan? Umiiwas sa pag-aresto, nasa ibang bansa, no? Ayaw harapin ng mga kaso, yung mga reklamo sa kanya, hindi umano issue ng land grabbing, at yung kanyang issue patungkol sa kanya na may kinalaman sa Pogo. So, kung totoong walang ginagawang masama at mali at walang kasalanan sa mga Pilipino, haharap ka eh. Haharapin mo yung kaso, tatanggapin mo yung pagkaka-aresto sa'yo at patutunayan mo sa mga korte na inosente ka. Eh kahit si Panelo hindi sumasang-ayon sa kanya. Kahit si Panelo na kanyang kaalyado, kakubol, gusto na siya ay humarap sa batas, no? Harapin niya ang mga akusasyon sa kanya. Huwag na tayong maglokohan mga kababayan. Ganyan naman ang human nature Kapag meron kang ginagawang masama, may tinatago ka, alam mo na may ginawa kang masama, gagawin mo ang lahat para magpalusot, mag-deny, umiwas, tumakas, no? Or magwawala ka, magagalit-galitan ka, magmumura ka sa social media, pagbabantaan mo yung Pangulo, lalaitin mo yung Pangulo, lalaitin mo kung sino-sino. Yan yung mga taong nagpapakita ng senyales ng guilt. No? Yun po yung opinion ko dyan mga kababayan. Pero kapag alam mo na inosente ka, magiging kagaya ka ni Senator De Lima at ni Senator Trillanes, haharapin mo lahat. Kasi alam mo naman nanalo ka kasi inosente ka nga. No? So yan, hanggang ganyan ka na lang Harry Roque. Yung pagpaproject sa amin, yung panlalait siguro, pangutya, no? At kung ano-ano sinasabi mo sa Pangulo ng Bansa, sa Pangulo namin. Hanggang ganyan ka na lang. Pero wala kang napatunayang tama. At hindi mo magagawa ito kung hindi ka haharap sa korte. Kung hindi mo haharapin ng batas. Hindi mo pa napapatunayan na ikaw ang tama dahil hindi ka humaharap sa korte, hindi ka bumabalik dito. Hanggang ganyan na lang ginagawa niyo ni Maharlika Boljakera, no? Iniinsulto niyo ang Pangulo namin at kung ano-ano pinagkukuda niyo dyan. Never naman kayong nagtagumpay. Wala naman kayong napatunayan. No? So yun lamang po mga kababayan. So ayan, panibagong problema na naman ni Harry Roque. Panibago na namang kakaharapin niya. Makikipagtulungan di umano ang DOJ sa Interpol para ma-serve ang warrant of arrest laban kay Harry Roque. Kayong mga kababayan, ano pong masasabi nyo sa mga narinig nyo kay Harry Roque? Ilagay nyo lang po sa comment section. Huwag nyo kalimutang i-like ang video at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.